Okay guys, so for our part 2, example 2, basahin natin. The acceleration of a particle is defined by the relation a is equals to 3e raised to negative 0.2t. Ibig sabihin po nun, hindi po constant ang ating acceleration kasi kung ibahin mo ang t, let's say t equals 0, iba yung value niya. Kung t equals 1, iba din. Kung 2, iba din. Kung 3, iba din. So, paiba-iba siya. Ibig sabihin, hindi siya constant. So, ilagay ko dito. This problem is highlighting a non-constant acceleration. Right. And then basahin pa natin. Where A and T are expressed in feet per second squared and in seconds respectively, knowing that x equals 0 and v equals 0, kung t is equal to 0, determine the velocity and position of the particle when t is equal to 0.5 s. Okay guys, this is kind of interesting, pero I admit guys, mahirap talaga aralin to. Rectilinear motion of particles by integration. Lagi kang nag-analyze. So, ngayon guys, paano kaya pag hindi na constant? Tingnan mo. Okay, so anong gagawin natin dito? Basta, alam natin na ang A natin ay always dv over dt. Okay? Anong next na gagawin natin? Siyempre, ilagay mo na dito yung dt niya. Tapos, siyempre, mag-isa na dito si dv. And then, mag-integrate ka na. Itong e raised to something may t. Hindi na constant yan. Ang 3 ay constant. So, ang maaapektuhan sa integration ay ito lang, naka-highlight integral. And ito, integral. Wait lang guys, before tayo mag-ano, kailangan ko muna isulat yung mga given. Ano bang given? Alam natin na lahat ng 0 ay initial, Initial time is equals to 0. Final time is what? 0.5s. Yun ang nakalagay dyan sa problem. Tingnan mo sa last row. When t equals 0.5s. Another one is x I equals 0. xf equals, wala siyang binanggit. And then vi equals 0. vf equals, wala siyang binanggit. And then a, hindi na po constant ang acceleration guys. So meron po siyang initial. So, ito equation na yan. So, function of t. Sabihin ko na lang, function of t. Kasi ito, function of t. At t is equals to ti or 0. Ti or 0. Okay? And then a final function of t at t equals tf. And wala pong binigay. Meron pala. 5 ay 0.5 s. Gets? Ito, i-summarize ko lang mga to. Gawin ko kasi itong notes is mahalaga, syempre. Dapat po malinis at organized po tayo magsulat. Okay. Yo. Yan. Okay. Go back to our integral. Kung titignan natin tong integration natin, hanapin natin sa given kung meron sila. Ang initial velocity natin ay 0. And our final velocity is equals to, we don't know.
And then our initial time is 0. Our final time is 0.5. Pwede. Isang unknown ang matitira. VF lang. Next. Ano nang gagawin natin next? VF minus 0 equals 3. Ito na yung mahirap, guys. Let me just erase that. Let u equals negative 0.t. Listen carefully, guys, because this is just a review from our differential equations. So du is equals, di ba itong e na to, paano natin ma-integrate yan, hindi natin alam. Ito yung method. Let u equals negative 0.2t. Para gawin natin u na lang yun para simple. Kung i-derive mo naman daw si negative 0.2t, maging negative 0.2 dt. And then, kung i-isolate mo na si t, ang dt mo ay equals to du over negative 0.2. Kung i-divide mo ang 1 divided by 0.2, di ba? Negative 5. Negative 5 du. Yes. Okay, ibaba lang natin dito. Gawin na natin tong u. And then itong dt, anong dt ulit? Negative 5 du. Yan yung galing sa, nakuha natin kanina doon. And then, ano na to, mga limits niya? Siyempre, maximum niya, uf. Then, minimum niya, ui. Iba na eh. Okay, integrate. Ito, siyempre, VF minus 0. And then dito, itong negative 5, ipunta muna natin sa, dito. Negative 5 times 3, negative 15 na. And then, labas ka na sa kulungan mo. Ganyan. And then, kung i-integrate natin yung EU, siyempre, parehas. Remember guys, the integration of e raised to u or x, e raised to u pa rin. Kaya maging e raised to u pa rin. Pero, meron siyang remember na meron siyang u initial, u final. Ibalik na natin yung mga dati. So, yung u na yan, alam naman natin na negative 0.2t. Diba? And ang ui natin ay, parehas, negative 0.2t ba? Hindi na. Ang kino-concern na natin dito is time. Hindi na siya u. So, ilalagay ko dito, time. Time initial, tapos time final. Yung time initial, guys, is 0. Time final is 0.5. May issue sa aking equation. Patabain natin. Ay, ayaw niya. Ay, kyaw. Okay, after that, linisan na natin tong equation. Alisin natin to. And then, itong, isa-substitute na natin. So, alisin ko yan. Tapos ito, 0.5, tapos, minus 0. Ngayon, siyempre magiging 0 na yan, edi magiging 1 yan. Di ba? Then ito, magiging 0.1. Dito, so balik na tayo sa calculator. Negative 15 times Euler's constant raised to negative 0.1. Then,
minus 1. Okay, 1.43. Or 427. Oh, heat per second. I'm going to mark this blue. Kasi ano bang hinahanap? Velocity. Oh, tama, di ba? Of the particle after 5 seconds, di ba? Next, position naman. Position. So, ang position naman, guys, is ilagay ko na lang dito sa taas para recycle. Para sa position naman, magagamit, ang tanong ko sa inyo, magagamit ba natin to para makuha yung position na x? Kahit na i-substitute mo si dv dt sa a, magagamit pa rin ba natin yan? Hindi. Anong gagawin natin? Paano na kaya pag si v? Dx over dt. Magagamit natin yan? Hindi rin. Kasi hindi constant ang v. Dalawa ang v natin. Vi at vf. Kaya hindi natin mailagay dito. Yan ang gamitin natin. Yung ginawa natin sa part 1. Mag-integrate na tayo pataas galing sa a. Gawin muna natin yung mga ano yung tawag doon sa mga equation nila. By using indefinite integral muna. Dito na lang tayo mag-start. Okay, so ito, syempre, iano ko yan. dv dt, no? And then, ang mangyari, dv, tapos dito, dt, yan. And definite integral. Definite integral. Definitely, ito na yan. Tapos diyan, definitely, yan na yan. Okay. Ngayon, integrate na natin. V. And then, dito naman, yun na naman. Diba, kanina na-integrate natin yan. At naging negative 5 yun, i-multiply natin sa kabila, sa 3. Ibig sabihin, parehas. Maglagay lang tayo ng negative 5 dito. Tapos, i-copy paste na lang natin to. Ganyan na lang. Ganyan ang mangyari. Tapos plus C. 1. Siyempre ito, negative 5 times 3, negative 15. Pero wait, ano na, meron na ba tayong condition ng v and t? Pag t equals 0, ano si v? Tingnan nga natin sa given. Pag t 0, ang vi 0. Okay, pwede pala makuha. pt 0, v 0. Iti, ano, okay. At t equals 0, ang mangyari, v is also 0. Ito, maging 0 to. Di ba? Hindi pag sabihin maging 0 yan. Kung naging 0 yan, maging 1 yan. Kaya 15 lang. Ito, 0. Tapos i-transpose mo ito sa kabila. Yan, maging ganyan. So, ang C1 pala, yan. Markahan natin siya ng black box. Okay. I-officialize na natin to. So, dito na lang pala. Official na equation ng velocity ay plus 15. So, markahan ko na lang siya ng red. Velocity EQN. Tapos,
i-integrate ulit natin to para mapunta tayo kay position na x. Okay, so ito magiging dx dt. And then, okay, yan lang muna para masundan natin. Ito, dt ito. Or, sakupin ko na lang lahat. Gaganon ko, tas dt na yan. Dx yan. Okay, ngayon, i-integrate na natin. Integrate by, indefinite siya. Kasi wala, hindi po natin sigurado kasi. Hindi natin sigurado, guys. So, yan. Yan, x na yan. Then, ito, ano na yan? Ito na naman to. Ito nakakabwisit, no, guys? Diba, alam naman natin yung integration na yan. Basta, lagyan natin ulit ng negative 5 dito. Tapos, copy-paste na lang natin yan. Tapos, dito naman sa labas, dagdagan lang natin ng t. My gosh, how the hell is this? Yan. Yan. Plus C, syempre. At 2 na. 2. And then, i-simplify lang natin to magiging positive 75. Ano na ang gagawin natin next? Syempre, i-determine na natin yung C2. At T equals 0. Ano yung x? Ano yung x initial? Uy, 0 din, no? So, lahat pala. T equals 0. X equals 0, 2. No? So, lagyan na lang natin dito. 0 yan. Tapos, maging 0 yan. 0 yan. And then, aalisin na natin to. Tapos siyempre, magiging 0 to. Hindi magiging 1 yung e na to. Kaya mawala yan. So yan. And then, i-transpose natin to sa kabila. Maging negative. Ha! So, yan. Yan na po ang ating C2. Okay, so, i-officialize na natin yung equation ni x. So, this must be minus 75. Ito na yung displacement equation. Okay, gagamitin na po natin yan for determining the position after 5 seconds. Yan. Okay, so yung x natin ay at 0.5, di ba? So, 0.5. Times e raised to negative 0.2 times 0.5. Oops, what's wrong? Plus 15 times 0.5 minus 75. 0.363 feet. Tama na yan, guys, ah. Tingnan mo yan mamaya. So, tama na yan. Okay? Yan na po yung sagot. Pero ang tanong ko sa inyo, pwede po kaya natin makuha yung position pag ginamit natin yung combination ng expression ng yung ito, magagamit kaya natin yan? Ilalagay ko dito. Ay, bawal pala. Magagamit pa ba natin to?
VDV tapos ADX. Kahit man kung meron na tayong V na dalawa at X na dalawa, yung A natin ang problema, hindi na po constant yung acceleration natin. Kaya po hindi po natin magagamit itong expression na to kasi itong expression na to ay pang constant na acceleration lang to. Kung sana naka-DA yan, sana at least okay lang kasi nag-iiba. Pero AA, ibig sabihin constant. Dalawa po ang AI natin. I-prove ko sa inyo kahit hindi ko nakuha. Ito ang di ba yung A natin is kung gawin mong initial acceleration yung time dyan is 0, ang mangyayari maging 0 yan tapos maging 1 yan, so 3 feet per second squared. Paano naman pag A tapos F, no? Pag final naman, kopyahin mo yan ng yan, 3E and then negative 0.2 T. Yung T maging 0.5. 3. Tapos, ano yun? E raised to negative 0.2 times 0.5. 2.71. Yan, no? Iba po ang ating AI, iba din yung ating final acceleration. Ibig sabihin, hindi constant ang acceleration. So, hindi po natin gamitin yung sinabi kong expression kanina na ginamit din natin nung part 1, yung number 1 problem. So, no, it's not. Kaya indefinite integral ang only solution para makuha natin yung position talaga. Okay guys, so ganun lang po. Balikan nyo na lang itong problem kung hindi nyo pa na-gets. I-backward nyo.